Hello guys! Hello! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran AJJ. Welcome! Alamin natin, Pisces, kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Ito ay para sa week 22. So, December 22 hanggang December 28. So, pasensya na kayo mga Pisces kung ngayon lang tayo nakapag-date. Okay. So, please connect your intuition sa lahat ng mga nanonood na ngayon. Okay, titingnan natin kung anong messages ang kailangan nyong marinig para sa linggong ito. Okay, so this is for Pisces Collective. Okay, so first card natin is from Spiritual Helper, Zana. Okay. So, Pisces, sa linggong ito, sinasabi ng baraha sa'yo na you are protected from all types of harm. The worst is now behind you. I ask you to relax and feel safe. Wow. So, doon sa mga Pisces na pwedeng mayroon kayong mga pinagdadaanan na problema or maybe there's triggers sa buhay nyo. So, if ever lang na may mga negative energies, mga tao na nakapaligid sa inyo, this week daw, sinasabi ng barahan na hindi ka dapat nag-aalala. Okay, you don't need to worry, okay? Because you are protected. You are guided, you are protected sa lahat ng klase ng harm or any obstacles, challenges, or any pain, heartaches, or ano man na binabalak laban sa'yo ng mga tao na may ayaw sa'yo. Like for example. Okay, so this card, eto din, sinasabi sa'yo na yung mga nangyaring hindi maganda, kailangan mo nang i-let go. Okay? And the worst is now behind you. So, hindi mo na dapat na binabalik-balikan. Okay? So, just relax and feel safe. Siguro yung iba, parang ika-question kung bakit kailangan mag-relax if may mga problema. But this card, sinasabi na, alam mo, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin may dahilan. But this week, sinasabi ng barahan na just lift everything sa universe. Lift everything sa spiritual helpers and guide. And at the same time sa Panginoon. So, yun. Okay? So, this is an assurance. This is like a motivation, inspiration message para sa iyo na you are protected from all types of harm and you don't need to worry. Okay? So, ano man yan. So, like for example, pagdating ng Monday, may mga tao na magdadala ng kwento, negativity, ganito, may nagtitrigger ng emotion mo, just let go. Okay? You are protected. Walang sino man ang makakagalaw sa'yo. Walang sino man ang makakasakit sa'yo. Okay? Or kung may mga tao dyan sa paligid mo na pinagpaplanuhan kang hindi maganda, just let them. Okay? Just let them kasi you're protected. Okay? God is with you. You're protected ng mga angels and guides mo. Okay. Thank you. Alright. So, this is for Pisces. Tingnan natin. This is in general, guys. Oops. So, okay, so there's a four cards here. Okay, so kung titingnan mo, sinasabi ng barada dito na 12, 3, 5, 23, 5, 1, 5. So, tingnan mo.
Pisces, sinasabi ng baraso dito na ano man itong plano, like may pinaplano ka, like for example, this week, meron kang plano. Ano man itong plano mo, siguro you're worried. May mga pag-aalala ka. Five of Swords to eh. So, like for example, literal to eh, kasi this is nasa week to ng ng Christmas season eh. Christmas Eve, diba? Christmas week ito. So, like for example lang, may plano ka sanang mag-celebrate or you're planning to parang mag-share ng blessings mo. But the problem is, isang balita ang posibleng makakarating sa'yo. Like yung mga pinaplano mo na, kailangan kong magbigay ng regalo sa kapamilya ko, sa ganito, ganyan. Ang problema lang is isang napakasamang balita na darating sa'yo na yung tao pala na eto na balak mong tulungan, eto palang taong to na balak mong bigyan ng regalo, ay meron siyang sinasabi against sa'yo. But yun yun, sabi sa'yo din ni spiritual helper Zana, na you are protected. So, kahit anong gawin, sabihin ng mga taong ito, walang mangyayari. Wala silang, hindi nila matitinag kung ano yung meron ka. Okay? So, yung pinaplano mong gift giving, reunion, or anything na palabas galing sa'yo ay posibleng hindi mangyari. It's because of negative news na posibleng dumating sa'yo. Okay, so ano pa ba? Alright, so 7 of Pentacles. So, maybe you're waiting for a lump sum of money. So, possible din yan. Possible na hindi dumating yan. Or there's someone here. Okay, so may isang tao or maraming tao ang posibleng nag-aantay sa'yo. Especially someone na alam mo na naghihintay talaga or hinihintay nila kung kailan or ano yung balita na ibibigay mo sa kanila in terms of money. Okay? Nakikita ko sa'yo dito, isang relationship. Maybe this is friendship or family or friend or like for example, relationship with your office mates na makakalaya ka na. There's a freedom eh. Like, halimbawa yung palagi kang, ikaw lang yung bigay ng bigay. Makakalaya ka na dito. Kasi, parang, alam mo yung 2 weeks before ng 2026, this is liberation. Letting go liberation. Kumbaga, yung last 2 weeks ng Year of the Snake ay ipapakita sa iyo ng universe kung sino ba talaga yung mga taong karapat-dapat na maging parte ng buhay mo. So, in your case, eto siya. You will receive parang isang bad news para sa iba, but for you is a good news. Okay? Na pwedeng magdala sa iyo ng freedom. Alright. So, ano pa ba? Okay. Ace of Pentacles. Okay. Yun. Pera talaga to. So, yun. Pwedeng handang-handa ka na para sa gift giving mo, sa pera na ipapamigay mo. But the problem is, talagang hindi siya matutuloy. So, kumbaga makakatipid ka ngayong Pasko. Kung sino man yan, ng mga taong balak mong bigyan, wala na. Kasi nakapag-desisyon ka na eh. So, Hangman, this is Death card oh. Diba? So, talagang tapos na. So, there's a relationship na pwedeng magtapos because of malalaman mo yung totoong intention nila. Nakakaloka. Paskong Pasko, pero yun yung message sa'yo. Ano ba ang mangyayari sa Pasko? 23. Why you're worried? Okay, 0 to full. So, you're starting over. Diba? So, yun. May mga relationship na pwedeng matapos. Pwedeng mag-end. But there's a relationship din na pwedeng magsimula. Or kung palagi kang bigay ng bigay, like sa relationship, sa pamilya, or sa kung sino man. Like a relationship and even money.
emotion. Ngayon ay you're moving on. Kasi yung zero the fall na to, wala kang takot eh. Yung like before, pwedeng ginagawa mo yung best mo para buuin yung isang relationship, isang pamilya. But na wala ka ng takot eh. Kahit mag-isa ka lang, wala ka ng pakialam. Alright, so Ten of Swords. Pasensya na guys sobrang lamig dito. Winter. Okay, so this is Ten of Swords. Yun. So, diba? So, you're letting go. So, bago dumating yung 2026, you're letting go from any malfunction. Malfunction ng relationship. You're moving on. Diba? You're starting over. Diba? So, yung parang sinasabi sa'yo ng barahan na you need to move on. Yung mga taong ito na hindi na resonated sa energy mo, ay kailangan wag mo na silang dalhin sa 2026. And, kumbaga, yung mga connections na alam mo na nakaka-stress, ay kailangan mo nang i-let go talaga. Okay? And, i-welcome the new beginnings. Alright. So, ano pa ba? Ace of Swords. Okay. So, maganda to kasi sinasabi ng barahan na there's a Pisces here na makakatanggap ka ng balita. There's a good news regarding money. So, maybe may mga job offer, may mga magbabayad ng utang, may mga additional income and unexpected na windfall, unexpected inflow ng money. May iba din dito na this week ay sobra-sobra kayong busy, abala. Still working, yung iba. Yung iba, yun nga, yung kanilang planong pagbabakasyon ay posibleng hindi matuloy. There's 4 of Cups, so there's a regrets. Parang may mga tao dito sa buhay mo na parang magsisisi sila or they're wondering bakit nangyari to. Biglang nangyari ganyan ganito. Okay. 9 of Wands. 9 of Wands. So, nakikita ko sir dito, mayroong Pisces na posibleng siya ay makakaramdam ng pagod because super busy. Or yung iba sa inyo dyan ay pagod na kayo sa pagbibigay. So, parang you're preparing for the culmination. Culmination to eh. So, 2026 is the year of selfish year para sa inyo. So, parang self-love to eh. Uunahin nyo yung sarili nyo eh. Diba? Moving on to eh. So, liberation from any negativity, toxic people, toxic relationship, toxic environment, toxic work, or anything na toxic. So diba? 6 of Wands. So, yun. Diba? So, sabi ng baraha sa'yo na you're moving on and you're welcoming the victory and success. So, nakikita ko sa'yo dito na marami kang plano, marami kang paplanuhin bago matapos yung 2025, going to 2026. So, victory and success para sa sarili, hindi para sa ibang tao. Wow, congratulations guys. Pera talaga to. So, sinasabi ng Brasio na Pisces na siguro yung 2025 ay so-so lang in terms of money, in terms of job. But pagdating ng 2026, this is the start over. Parang siya, tawag dito, renewal. Halimbawa, kung may mga wini-wish ka na hindi maganda laban sa ibang tao, or vice versa, may mga wini-wish yung iba sa'yo na laban sa'yo na hindi maganda, ibabalik yun sa'yo ng universe na success and victory. Kumbaga, like halimbawa, ini-evil eye ka. And yung evil eye na ginagawa nila ay hindi yun tatablan ka. Kasi you're protected. And instead na negativity yung papasok sa buhay mo, you will have the success. You will get the success. Alright, so
Seven of Wands. Okay, so you're protected. You are protected, you are guided. So, hindi ka dapat nag-aalala daw. So, kahit sino man to, kung may mga cross-watchers dito na gusto yung saktan, yung mga Pisces, sorry, but the universe is protecting the Pisces. And, makikita mo dito, lalo na sa pera, sinasabi ng Baraya na you need to protect your money. Protect your job, protect your relationship, protect yourself, your health, and everything. Okay, last card natin is the Star. So, moving forward para sa 2026, kung makikita mo dito na lahat, your dreams are protected, your own happiness is protected, and yun, maganda yung takbo, and justice. The universe will give you good karma, okay? Good result. Wow. Trades is an option, and at the same time, new job if you are looking for a job. Okay, thank you guys, and see you again. Bye!